May gusto ka bang gantihan? Kapag nasaktan ka, yan naman talaga ang unang nasa isip natin. Dahil nasaktan tayo, natural lang na mag-isip tayong gumanti. Minsan, ang gusto nating ganti ay katapat ng ginawa niyang istorbo o sakit sa atin. Minsan, doble o triple. Dumadating ang panahon na pinagpaplanuhan natin ang pagganti natin. Talaga nga namang binibigyan natin ng oras, minsan, pera pa, para lang maging maganda ang gagawin nating pagganti. Tama, ma-effort ang pagganti at habang nagpaplano ka, kinakain ka ng buong-buo ng galit mo. Napupuno ang puso at isip natin ng mga bagay na masama. Mga bagay na sa totoo lang, hindi naman ikaw. Hindi ikaw yan. Kasi, hindi ka naman masamang tao. Pero, pwede ring huwag na nating pansinin at bumalik tayo sa ating ginagawa na para sa'yo at para sa pamilya mo. Meron akong narinig na isang kwento. Pwede daw tayong magalit pero 5 minutes lang. Pagkatapos, wala na. Wala ka nang gagawin pa sa galit na yan. Kung iisipin mo, kung gaganti ka, baka may masaktan kang hindi mo sinasadya. At magkaroon ka pa ng problema na pwedeng ikapahamak mo at tuluyang maapektuhan ang trabaho o mahal mo sa buhay. Hindi naman sinabi ng Diyos na walang pagganting mangyayari. Ang mangyayari lang, Diyos ang gaganti para sa iyo. Oo naman, ayaw ng Diyos na may naargabyado sa mga anak niya. At huwag kang mag-alala. Kung magbibigay ng ganti ang Diyos, tama lang sa tao o mga taong naging dahilan ng problema mo. Let us pray. Lord, lagi mo akong dalhin sa tahimik at magandang pagkakataon at sitwasyon. Lagi mo akong ilayo sa mga taong ang gusto lang palagi ay manakit at makapanira ng kapwa nila. Turuan mo ang puso ko na magpalagpas ng mga bagay na dapat na lang talaga palagpasin, Lord. Dahil kung papatulan ko pa, baka ako o pamilya ko ang mapahamak. Salamat, salamat Panginoon sa inyong pag-aalaga sa amin. Salamat sa inyong pag-iingat ng aming mga buhay. In Jesus' name we pray. Amen.